Pag-usapan naman natin ngayon ay itong tinatawag na DC step down converter. Napakaliit lang nito pero napakalaki ng kanyang papel, lalo na kapag gagamitin mo siya sa charger ng baterya. Ayan, ito yon, DC step down converter. Alamin muna natin yung kanyang sukat. Sukatin natin yung kanyang sukat. Ang kanyang haba ay 6 cm. Ang kanyang lapad ay halos nasa 2.6 cm. Ayan. Yung kanyang taas ay zero muna natin. Ayan, naka-zero. Kanyang taas ay ito lang, may tanso ang pinakamataas niyang kwan ay nasa 15.5 o halos nasa 16 cm ang kanyang taas. Paano ba gamitin itong step down converter na to, DC? Dito ay dito yung input. Ayan, dito yung terminal ng input, positive, negative. At dito naman yung terminal ng output, out positive, out negative. Ayan. Dito meron siyang potentiometer. Ayan. Dito ina-adjust yung amperahe at dito naman ina-adjust yung voltahe. Ayan. Pag counterclockwise pala, decrease, bababa yung voltahe. Pagka clockwise ay tataas ang voltahe. Ganon din naman dito sa amperahe. Kapag clockwise, tataas ang amperahe. Pagka counterclockwise, bababa yung amperahe. Ayan. Pero palang sinasabi pa dito na kailangan mas mataas yung voltahe ng input kesa sa output. Ibig sabihin, kung ang voltahe na ipinasok mo rito ay 12 volts, kailangan dito mas mababa sa 12 volts. Pwede maging 10, 9, 5 volts, mga ganon. Yan. Mas mababa ang output, mas mataas ang input na voltahe. Yan ang importanteng malaman ninyo. Dito ay meron pa siyang LED na ilaw. Tatlo yan. May red, blue, at green. Nakasulat naman RBG. Yan. May nakasulat din naman dito yan sa likod. Ayan, may sinasabi siya dyan na kapag ang umilaw yung LED na red, ito yung red, saan na ba yun? Ito yung red. Pag umilaw yan, ibig sabihin niya naka-on ay constant yung amperahe. Kapag patay ang red na ilaw, ibig sabihin constant yung voltahe. At pagkatapos ito namang blue, kapag umilaw, charging, nagcha-charge yung battery. Kapag umilaw naman ay green, ibig sabihin nun full charge na yung battery. Kaya pwede nang gamitin yung kinakargahan na battery dahil ito ay charger, ginagamit para maging charger. Gaya ng nabanggit ko na sa inyo kanina, ito ay ginagamit bilang charger. At dito ina-adjust sa potentiometer yung kanyang voltahe at amperahe. Yan, nilagyan ko na ng marka. Itong side na to, ito yung amperahe, letter A, at letter V, yung voltahe. Ganon.
clockwise, counterclockwise lang naman yung kanyang adjustment nito. Kaya ang sabi ko kanina, kailangan mas mataas yung voltahe ng input at mababa yung voltahe ng kanyang output. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo paano ina-adjust yung voltahe nito. Gagamitin natin ito bilang battery charger. Kailangan mas mataas yung input at mababa yung output. Ayan. Ito yung input, ito yung output. Ayan. Yung ginamit ko ito ay sa laptop ito. Itong AC adapter. Ayan. Ito ay may output na 19 volts 3.16 amps. Ayan, ito yung kanyang output, 19 volts 3.16 amps. Ayan, ewan ko kung kita nyo. Ayan, adapter yan. Mamaya gagamit tayo ng tester, makikita natin kung ilan nga yung kung 19 volts, tapos dito kailangan mababa yung kanyang voltahe. Alamin natin mamaya. Isasaksak natin yung AC adapter. Isaksak na natin ngayon itong adapter, AC adapter sa 220 volts. Ayun, kung napansin ninyo, umilaw na yung kulay green. Pag yung sinabi kanina, pagka kulay green, full charge na yung battery. Wala pa naman tayong sinacharge na battery. Automatic yan, naka-green. Ngayon, pagka nag-charge yan, lilipat yan dito sa B, blue. Iilaw yan. Mamamatay yung green, magiging blue ang ilaw. Ayan. Siya nga pala, itong na to, yung adjustment ng voltahe, may limit. Doon sa input, na sinasabi, ang voltahe na pwede mong gamitin 8 volts hanggang 36 volts DC. At doon naman sa output, ang voltahe 1.25 volts hanggang 32 volts. Ayan. Yung kanyang capacity na dapat ninyong malaman sa paggamit nitong step down converter. Sukatin natin ngayon yung voltahe na pumapasok sa kanya at saka yung lumalabas doon sa output. Gamitin natin itong multimeter. Lagay natin sa 20 volts DC. Tingnan natin, itong AC adapter ay may 19 volts. Tingnan natin kung tama nga, 19 volts. Ayun, 19 volts yung kanyang input. Sa output, tingnan natin, yung kanyang output 12 volts. Ayan, gaya na sinabi ko kanina, kailangan mas mataas yung input, mababa yung output. Subukan natin i-adjust yung kanyang output na voltahe, pati yung amperahe na output. I-adjust natin kung paano ito gumagana. Dito ko natutusukin sa terminal block dito. Ayan, meron tayong 12 volts na output. Ayan, dito na-adjust ito yung voltahe. I-adjust natin. Ayan, kung mapansin ninyo, bumababa. Ayan, pwede nyo paabutin lang hanggang 5 volts. Depende kung anong gusto nyo, ilang voltahe ang kailangan ninyo. Ayan, ito ay pagka counterclockwise, bababa ang voltahe. Pag clockwise, tataas ang voltahe. Lagay natin sa 12 volts dahil yun ang kailangan natin para sa pagcha-charge. Lagyan natin sa 12.3. Yan, 12.3.
Yan. Yan yung output. Tandaan natin, yung input 19 volts. Mas mababa ang output. Ngayon, ilipat natin sa amperahe. Paano i-adjust yung amperahe? Madali lang yan. Itong pula, positive probe ng tester, ililipat lang natin dito sa kabilang butas. Kung mapapansin ninyo, ayan, meron siyang 10 amps DC na nakasulat. Ayan, ito ililipat natin doon. Sa pagkuha ng amps. Tapos ililipat natin ito, naka DC siya, 20 volts. Ilipat natin dito sa 10 amps. Dito. Yung pagkuha ng amperahe dito. Kukunin natin yung amperahe. Kapag tinusok ko dito yung test probe dito sa terminal block, yung negative at positive ng test probe, mapapansin ninyo yung kulay green na ilaw magiging kulay blue at iilaw yung kulay red. Nabanggit ko na kanina, kapag umilaw yung red, constant current. Kapag ka naka-off yung red, constant voltage. At dito, ibig sabihin nung kapag blue, charging. Dahil gagamitin natin ito bilang charger. Kapag ka green, full charge na yung battery. Tutusukin ko na yung test probe. Tandaan natin, nilipat ko yung pula o positive test probe ng tester. Tingnan ninyo. Pansin ba ninyo? Yung ilaw, yung LED indicator, umilaw. Yan. Yan yung amperes. Ngayon, subukan nating iset yung amperes. Dito, nakasetting siya ng 1.5 amps. 1.5 amps yan. Pwede nyo i-adjust. Hanggang, ang maximum na amperahe nito ay hanggang 5 amps. Pero, kapag ka sinasabi doon sa datasheet niya, kapag ka lumampas kayo sa, umabot kayo ng 3 amps pataas hanggang 5 amps, nag-iinit ito. Itong pinaka, ewan ko ano tawag dito, mag-iinit ito. Malamang masunog pa pagka hindi nyo nilagyan ito ng heatsink. Ayan, kailangan may heatsink, magpapalamig sa kanya. Pero dahil sa charging naman na ginagamit ko, hanggang maximum ako 2 amps ang ginagamit ko sa kanya. Ayan, nakita niyo nakailaw yung blue at pula kapag ka yung amps ang kukunin natin dahil inilipat ko yung test probe dito. I-adjust na natin yung test probe. Tingnan ninyo kung paano magbabago. Ito yung potentiometer ng amperahe. Pansinin ninyo yun. O, diba bumababa yung amperes, 1.4, yan, 1.3, bumababa yung amperahe, 1.2, 1.1, hanggang maging 1 amp. Pwede pang bumaba yan, magiging milliamp na lang, 0.9, 0.8 milliamps. Ayan, yan yung kanyang amperahe, 0.6, 0.5. Ayan, pataas yan, balik natin clockwise, pataas ang amperahe, 1 amp. Gagamitin natin siya hanggang sa pagcha-charge ng battery dahil ang gagamitin natin ay lithium ion, yung 18650 1.5 o 2 amps hanggang 2 amps. Ayan, dahil nagbabago-bago yan nagpa-fluctuate yan. Lagay natin sa 2.1. Ayan, yan ang amperahe. Ayan,
Ibig sabihin, charging kapag ka naka-blue. Ayan, full charge pagka naka-green. Ganun lang siya. Ito yung ating kakargahang battery. Meron ako rito 18650 na 3S 1P. Ibig sabihin, tatlong battery na naka-series 3S 1P, isang parallel lang siya, isang hilera. Ayan, ito yun. Kakargahan natin. Pero alamin muna natin ano ang kanyang voltahe. Bagsak ang kanyang voltahe, 11.7. Yan ang kanyang voltahe. Ngayon subukan na nating i-charge. Pansinin ninyo yung LED indicator. Kapag ka isinaksak ko na yung itong battery pack. Kita nyo? Nagkulay blue. Nagkulay blue yung LED. Kapag tinanggal ko, green, blue, green, blue, green. Ayan. Charging na siya ngayon. Ito ang papel ng DC step down converter. Ginagamit siya para sa pag-charge ng battery. Ayan. Meron siyang BMS itong battery. Ayan, nagkakarga na siya. Pag nagkulay green, ibig sabihin yan, nagkulay green na yung LED indicator dito, full charge na itong battery. Ganon lang yan. Okay? Sana naging maliwanag sa inyo ang tutorial na ito.